Good afternoon, everyone. Are you ready for our next lesson? So we are here now in the Module 2 in Science and Health about changes in solid materials. Changes means ito yung mga nagiging pagbabago sa mga solid materials na ating gagamitin. Okay? So para po sa ating activity number 1, can you give some solid materials inside your house? Okay? So ito po ang ating activity 1. Can you give some solid materials inside your house and describe it by answering this chart? So for example, kumuha po tayo ng solid materials natin sa bahay, table. Okay? Ang ginamit po natin na solid materials ay table. We're going to describe it. What is the size? It is big. What is the color? It is red. What is the shape? It is rectangle. And what is the texture? It is hard. So this is our activity 1. We're going to describe the properties of the solid materials such as size, color, shape, and then texture. Next one. Changes in solid materials. Let us do this. How can I change it? So for example, ang ginamit po natin ditong solid materials ay paper. So paano nga ba natin pwedeng baguhin ang properties ng isang paper? So for example, this is the paper. Okay, so paano ko babaguhin ang kanyang properties? So I can use folding, okay, or pagtiklop. I can also use stirring or pagpunit upang mabago yung kanyang size, mabago yung kanyang shape, at saka yung kanyang texture. I can also use crumpling, okay. Nilamukos ko siya para magbago yung kanyang shape at saka yung kanyang size. At syempre, pwede rin natin gamitin ng cutting, okay, para po magbago yung kanyang properties. Okay? So, those are the different ways. Sa mga solid materials po kasi, meron tayong pwedeng gawin. Okay? So, halimbawa niyan, yung ginawa natin, yung cutting, folding, tearing, crumpling. We can also use melting in other solid materials. We can also use coloring. We can also use bending. We can also use twisting. Bending yung pagbaluktot. Twisting naman ay yung ating pinipilipit ang solid materials. Tapos, pwede yung pressing, okay, gaya ng sa pagpaplansya o kaya niyuyupi natin ng isang bagay, gaya ng clay. At ang stretching na ginagawa naman natin sa isang rubber band or goma. Okay, so here's our activity 2. Ang activity 2 natin ngayon ay metamorphosis. Sabi po dito, how can I change it? Sabi po dito, materials, gagamitin po natin. Ito po yung paper, ito yung stick, yung wire, chalk, at saka yung clay. Tapos, sasagutan natin, what can I do to change the material? For example, sa paper, ginamitan ko siya ng tearing, ng cutting, at saka ng folding. Okay? Tapos, what change happened in the materials? Ano yung naging pagbabago sa kanya? So, nagkaroon po siya ng size and then shape na pagbabago. Or in short, nagkaroon siya ng physical change. Okay? So, ang word of the day po natin ay properties. Ang properties ay characteristic of something. Kapag nagbago yung kanyang color, yung shape, and then size, and then texture. Okay, nagkakaroon po tayo ng pagbabago sa properties ng solid, or in short, tinatawag natin itong physical change kapag nagbabago po yung kanyang anyo. Okay, let us see this now. Okay, para sa ating activity 2, ito po yung ginamit natin, paper. Meron din tayong wire, clay, chalk, and then stick. Kung meron po tayo ng mga materials na ito sa bahay, pwede po natin itong gamitin upang aktual na makita ng mga bata kung ano yung kanilang pagbabago sa mga solid materials na ito. Kung i-apply po natin yung mga changes na gagawin po natin sa mga solid materials. Okay? So example, number 1. What can I do to change the paper? Okay? Paano nga ba magkakaroon ng pagbabago sa physical change itong paper? Okay? So example, yung paper natin, gamitan natin siya ng folding. Okay? Makikita po natin sa video na pag pinofold natin siya, nagkakaroon ng pagbabago. Okay? Sa kanyang size and also sa kanyang shape. We can also use crumpling. We can also use tearing and we can also use cutting. So, tingnan po natin siya sa crumpling. Okay? Tingnan din po natin siya sa tearing at tingnan din po natin siya sa cutting. Okay? Play ko po ulit itong folding. So, nakikita po natin yung iba't ibang paraan kung paano nga ba natin binabago yung properties ng isang solid materials gaya ng paper para magkaroon siya ng physical
change. Change in size, change in shape. Okay? Also, change in texture. Okay, what changes happen in the paper? So, nagkaroon po siya ng pagbabago sa kanyang shape at saka sa kanyang size. Another materials that we can use is the wire. What can I do to change the wire or alambre? Okay? Ang pinaka-basic po na magagawa natin sa alambre ay bending. Mapapakita natin dyan na yung wire, kapag siya ay ating binend, ayan, nagkakaroon po ng physical change doon. Nagkakaroon po siya ng change in size and also in shape. Okay, so that is the wire. Ang next po natin na pwedeng gamitin ay ang stick. Okay, bamboo stick. Okay, nagamit po natin yan sa barbecue o kaya sa banana cue. So, paano nga ba natin ma-change sa kanyang physical property? We can use bending. Okay, so i-bend po natin yung stick. So, nagkaroon po at kitang-kita natin yung pagbabago. Okay, there is a change in shape and also in size. Okay. Next one po natin is, what can I do to change the clay? Nilalaro po ito ng mga bata, di po ba? So, we can use pressing. Okay? Or molding. Okay? Hinuhulma po natin yung clay para magkaroon siya ng different shape at saka also size. So, that is one. Kung paano pa natin pwedeng gamitin. Pressing. Okay? Change that we can apply to the clay. The next one is the, what changes happened in the clay? Shape and also in size. Okay, last po natin yung chalk. What can I do to change the physical property of chalk? Okay, pinaka-best way po niya na ginamit ko dyan ay bending. Binali ko siya at saka pressing. Okay, dito po sa bending, ngayon nakita po natin yung chalk. Babaling ko siya sa gitna. So, there's a change in shape and also in size. At sa pressing naman, eto, gumamit ako ng bato para madurog siya. Okay. Yan po, pag dinurog natin yung chalk, magkakaroon siya ng change in size, shape, at also sa texture. Di po ba kasi, magiging na siyang powder. Okay, so yung dati na medyo matigas yung chalk, magiging na po siyang mas malambot kasi nagkaroon siya ng physical change from solid naging po siyang powder. Okay. So what changes happen in the chalk? There's a change in shape, size, and then texture. Okay, so bigyan pa po natin ng ibang solid materials. Let us do this. So let us describe what will happen. So for example, ginamitan po natin siya ng ruler. Yung ruler ang solid materials natin. What can we do to change the physical property of ruler? By bending. Okay? So pag binend po natin yung ruler, nagbabago yung kanyang size and then also nagbabago rin yung kanyang shape. Okay? Kasi po ang plastic na ruler na po yan is ginawa nilang bendable para po mas matibay at mas madali nating magamit. Another one is yung glue stick, yung ginagamit po nating pandikit kapag natutunaw. Okay? We can use bending, okay, to change its property. Kanina nga po sabi ng bata, gamit po namin yan kapag ka nagdidikit sir. We can also use melting. You can use heat para magbago yung property, matutunaw po yan at magiging liquid glue. Okay? So nagkaroon din po siya doon ng physical change. How about sakan? Okay, lata. Sa pamamagitan ng hammering, okay, medyo matigas po kasi itong lata, no? So paano ko nga po siya pwedeng baguhin ng kanyang property? Ang ginamit ko po sa kanya ay yan. Gumamit ako ng hammer. Okay? By hammering, ang nangyari, nabago po natin yung kanyang physical property, nagbago yung kanyang size at nagbago yung kanyang shape. Okay? At ang last po natin ay ang stone o bato. Gagamitan din po natin siya ng martilyo or hammering para makita natin yung pagbabago sa kanyang physical property. So yan, nakita po natin yung bato habang minamartilyo, nadudurog, nagkakaroon po siya ng changes sa kanyang size, sa kanyang shape, at saka sa kanyang texture. Okay, so lagi po natin tatandaan, ang solid, meron siyang definite shape and volume, and you can hold solid. Yung volume po na tinutukoy natin dito, hindi yun yung volume dun sa controller na lumalakas at tumihina ang tunog. Kundi tumutukoy po ito dun sa espasyo na ino-occupy ng isang solid kapag nandun siya sa isang lugar. Halimbawa, naglagay tayo ng bato sa isang baso na may tubig. Pag nilagay po natin yung bato, umaangat yung tubig. Kapaya umangat yung tubig kasi kinukuha ng solid na yun yung espasyo na nandun sa baso. And that is what we call volume. Okay? The space occupied by a matter. Okay? So, tandaan po natin, solid has a definite shape and volume.
Solid have different characteristic and properties, gaya ng size, shape, color, texture, at saka weight or mass. Okay? Solid materials can be changed through many ways. Okay, marami pong paraan para mabago natin sila. Cutting, molding, tearing, crumpling, melting, also coloring, bending, twisting, pressing, at saka stretching. Okay? Such action may change the prop. Kapag ginamitan po natin ng mga paraan na yon, ay magbabago ang size, shape, texture, color, at yung ibang property ng solids. Okay? So, tandaan po natin ang mga bagay na ito na ang solid ay may definite shape and volume. Meron silang different characteristic and they can be changed through many ways. Okay? So, let us answer this para po sa ating activity 3. So, activity 3 natin, write yes, it is correct if the statement about solid is correct, and no, it is wrong if the statement about solid is wrong. So, number 1, solid has no definite shape and volume. Yes, it is correct, or no, it is wrong. So, number 2, solid have different characteristics like size, shape, color, and texture. Number 3, you cannot hold solids. Hindi mo raw siya pwedeng hawakan. Number 4, cutting, tearing, folding, crumpling, melting, and others are some ways of changing solid materials. And then number 5, cutting and crumpling do not change the properties of the matter. So that is the activity 3. Okay? So ito po yung mga answer natin. Can you kindly check your work? Okay, so this is our activity for today. Changes in solid materials.